All the highest praise, honor, thanksgiving, power, and glory belong to Jesus. Search Lord, palabagan natin ang Diyos. May gabi sa tanggiling Diyos, o may gabi sa matalasan na ito. Salamat sa tanggiling Diyos na itagaan sa kaligyon nga dahil magasimba ng imaya kaniya o salamat sa pagbuban sa tanggiling Diyos sa tibok semana o ibalik pa din ni sa anong ipapahulay aram na padayon tagang mga dayon mga simbang ni Imaya. Salamat sa tanggiling Diyos. Huwag sa pagsugod, mag-apat tayo. Dali ko nagbingmo ng mga Diyos sa bulan, dali sa kinabi, magbuhat sila ang kasyutan. Diyos na Abraham, Diyos na Isaac, Diyos na Jacob, Diyos na Prophet, Diyos na Isaiah, Diyos na Samga, sa Church, may gabi yung pinamahal na mga sabahan. Salamat na Diyos sa langit Diyos ang kinabi kami magadayan mga simbang mga iman. Salamat kami. Hallelujah. Hallelujah Diyos lang sa magtaliwala. Hallelujah. Balik kami Diyos, bayari kami ikan sa pagsugod sa joyful song, solemn song, isang pas na Bible study ang pinadala sa maguguli. Isang pa Diyos sa mga verse mo kanang tungkol sa closing prayer. Ikaw Diyos magbaban ka na mga ikipasal din yan. Pagkuha mo baghadlangot sa kawin sa magtaliwala. Hintanan nga ang kiampo kisali mo salamatan lamang madawat sa kamanang pahal ng Diyos. All the highest praise, honor, thanksgiving, power, and glory belong to Jesus. In the name of Jesus we pray. Amen. Praise God. Ngayon ni Bilawin namin siya mag-lead sa praise and worship. Okay, praise God. Naglagay sa tanan natin tayo ng buyang gulay ng Diyos sa voice of joyful songs. Amen. Praise the Lord. Every praise is to our God. Every worship is one accord. Every praise is to our God. Praise
Ikaw ang aking kagalakan, ikaw ang aking kalakasan. Hirap na kalooban, durot mo'y kapalipahan. Di man kita makita, sa puso ko ay may ligaya. Pagkat alam kong nariyan ka, lagi kong kasama.
Above all powers, above all things, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began.
Ang gabi ng dakilang pag-ibig, pagmamahal sa pag-atawa, mapagpapala, mula sa ating dakilang Diyos, kasi mo sa atin sa gabi ito. Praise the Lord. Pagpapala kami ng Diyos. Thank you, beloved Sanghalis, beloved Sanghalis, beloved Mami. Dasalamat sa ating dakilang Diyos, sa presensya na ibinuho sa atin sa gabi ito, sa ating mga pagpupuri, pagpasalamat, pagdakila, pagparanal sa ating dakilang Diyos. At dadako tayo sa ating Bible study po mga minamahal. Ang ating pong Bible study ay sa Book of Hebreo. Book of Hebreo, Kapitulo 12, versikulo 12 hanggang hanggang 17 po mga minamahal. Kaya hindi, pag may Bible kayo, pwede sabihan niyo ako. Mga babala at bilin. Kaya palakasin ninyo ang sarili niyo at patibayin ang inyong loob. Ito po'y payo, no, sa nagsulat ng Book of Hebreo. Ang pagkakalam natin ay si Beloved Paul ang nagsulat nito, no? So maraming magagandang mga pangangaraw ni Beloved Paul dito sa Book of Hebreo. So isa po ito na maganda, no, sa kanyang pangangaraw. Ito po ay ating magamit sa ating paglilingkod sa ating dakilang Diyos, no? So sabi niya, kaya palakasin ninyo ang sarili ninyo at patibayin ang inyong loob. So ang tanging magagawa natin bilang mga lingkod ng Diyos ay ito po mga minamahal. Palakasin natin ang ating palakasin at patibayan natin, no, ang ating sarili, no, ating kalooban sa magitan ng ating pananampalataya. Yan po mga minamahal. So kailangan po natin, no, malakas tayo, no, kasi minsan malakas yung katawan pero mahina naman yung spiritual. Minsan naman malakas yung spiritual, mahina naman yung katawan. Kaya mainam na i-balance natin, no? Kaya minsan medyo ang ating paglilingkod ay maapektuhan, no, kapag hindi balance. Yan po mga minamahal. So kaya patibayin natin, no, at palakasin ang ating sarili at ang ating kalooban sa magitan ng ating pananampalataya. So walang iba po mga minamahal. Kasi yung pananampalataya natin, ano ba pinanampalatayaan natin? Yung mga pangako nakapaloob sa salita ng ating dakilang Diyos.
Yan kasing salita na ipinangaral, yan po yung dahilan bakit mayroon tayong pananampalataya sa Diyos. Kaya yung pananampalataya na yan, kailangan magbibigay sa atin ng katatagan. Mapalagas natin ang ating sarili at patibayin natin ang ating kalooban. Lumakad kayo sa matuwid na daan upang ang mga kapatid na sumusunod sa inyo na mahihina ang pananampalataya ay hindi matisod at mapilayan, kundi lumakas. Yan. So kaya lagi natin sinasabi, tayo po ay magtulungan, no? Tayo po ay sinasabi natin, no, na tayo ay sinasabi natin, ano bang word na lagi natin sinasabi pagkatapos natin magsamba, no? Ano nga yan? Yung sinasabi ko dito, magtulungan tayo na kalimutan na. Magtulungan tayo na magpalakas, no? Yung ating, di ba, sinasabi ko na huwag natin kalimutan yung ating praise and worship ng morning at saka evening, no? So, di ba? Magtulungan tayo magdinasigay. Yung lagi ko sinasabi sa Bisaya, no? Magdinasigay ta. So, magtutulungan tayo na ano bang magdinasigay? Ano bang magdinasigay sa Tagalog? Walang kakalam. So, yan po muna naman, magdinasigay. So, kaya yung tema dito sa Bisaya ay magdinasigay, no? Ito ay pagpapalakas ng loob. Kaya dito sa verse 13, sabi ng mga ngaral na ito, lumakad kayo sa matuwid na daan upang ang mga kapatid na sumusunod sa inyo na may hina ang pananampalataya ay hindi matitisod at mapilayan, kundi lumakas. Kaya, kung sabihin na saya, magdinasigay. Magdinasigay. So, paano dasikon? Paano palakasin? No? Ang may hina. Sa pagsunod sa katuwiran. Kasi di ba, halimbawa, ang example dyan ay yung matatanda at saka bata. So yung matatanda, siyempre, presyon na yan na matatag na. Matured na kasi yung kanilang pananampalataya. O kung sa material, experience na yan sila. Marami ng experience sa buhay. Kaya, lumitaw yung salita na
Kung ano ang ginagawa ng matatanda, yan yung ginagawa ng mga bata. Yan po mga minamahal. Yan, pasok po yan dito. Kaya kapag tayo ay naglilingkod ng tapa, naglilingkod ng matuwid, no? Walang bahid na kasamaan, yung sumusunod sa atin, ibig sabihin, nauna tayo sa paglilingkod, yung sumusunod sa atin, sumunod sa ating naglilingkod din, gumaya sa atin, no? Lalo na yung mga bata. No? Kaya nga, sabi nga, di ba, ang mga kabataan ay pag-asa ng bayan. Bakit tayo nagsisikap? Bakit tayo diba? Ako, bakit ako nagsisikap? Bakit gusto ko bang umangat, no? Hindi dahil sa sarili ko. Dahil sa mga susunod na henerasyon ng church na ito. No? Yan po mga naman. Kasi, dapat kasi lilisan na tayo sa mundo eh. Lahat na lang tayo. So, bago ka lumisan sa mundo, no, gagawin mo muna, no, yung dapat mong gawin. Yung preparasyon, di ba? Tulad ni King David. Bago iniwan ni King David ang mundo, anong ginawa niya? Tinulungan niya yung anak niya, si King Solomon. No? Yung mga preparasyon sa pagtayo ng sambahan ng Diyos. No? Kasi nga, ayaw ng Diyos na si King David ang magtatayo eh. Si King Solomon, yung anak niya, ang gusto ng Diyos. So bago lumisan si King David sa mundong ibabaw, tinulungan niya. Marami siyang piniprepare upang hindi mahirapan si King Solomon, yung anak niya, na maitayo ang bahay-sambahan. Yan po mga minamahal. Ganun din yung ginagawa natin. Kasi mabubuhay na tayo. Kahit na ganito lang tayo, mabubuhay na tayo eh. Di ba? Eh bakit pa tayo marami pang iisipin sa buhay kung sapat na yung binibigay ng Diyos sa'yo. Di ba? Pero hindi yan ang sapat nga yung sa material mo. Pero sa spiritual, mayroon ka pang gagawin para sa mga susunod na henerasyon. No? Yan po yung ibig sabihin dyan. So, hindi lang sa mga bagay, no, na magagamit nila, kundi sa pananampalataya. Yan yung sinasabi dito. No? Kasi susunod sila sa iyo eh. E paano ka naman nila tutularan sa kabutihan kung masama ka? Di ba? Yan po mga minamahal. Kaya, kailangan po, no, na i-presyon natin yung mga kabataan, lalo na sa sitwasyon ngayon, no, na napaka sama na ng mundo at meron pang internet na ma-access na nila lahat ng mga kasamaan. So, yan po mga minamahal, no? Kaya, yung preparation parang medyo mahirap sa ating panahon ngayon. No? Yan po mga minamahal. Pero, basta gawin mo lang ang kalooban ng ating
ating dakilang Diyos, makikita nila yan, no? Magagamit nila yan, no? Kung paano ka namuhay, kung paano ka naglilingkod sa ating dakilang Diyos, no? Makikita nila yan. Hindi man lahat magagawa nila, matutularan nila, pero at least mananaig pa rin yung kabutihan. Yan po mga minamahal. So, yan po ay pagpapalakas ng mahihina. Yan. Walang kanunay at minasulti, magdinasigay ka. Magdinasigay. Dili man ang pagpangalagad sa Ginoo kanang iya-iya, aho-aho, no? Dili mura og usa ka pamilya, no? Pamilya na nga ang atong amahan mao ang atong buhi ug dalaygon nga Dios. Yan po mga minamahal. So, kaya sa kapamilya, kinahanglan nga usa lang ang objective. Ang atong objective mao ang paglilingkod sa Dios. No? Ang atong objective mao ang langit. No? E bakit tayo maglilingkod sa Dios? Kasi yan ay nararapat. Lagi natin sinasabi dito, kung may ituro lang ng tama ang salita natin dakilang Diyos, maiintindihan ng tao, no, yung apat na elemento na kung wala yan ay hindi tayo mabubuhay, kung saan kumikilos ang kapangyarihan ng Diyos tulad ng hangin. No? Yan po ay mga gawa ng Diyos upang papurihan natin siya. No? Wala namang ibang dahilan bakit nandito tayo sa sanlibutan. Bakit tayo dinagay dito ng Diyos? Para ba kumain, magwaldas, gumawa ng masama? Hindi. Kundi yan ay kapamaraanan ng Diyos upang siya ay papurihan. Palagpagan natin. Bakit papurihan natin dakilang Diyos? Kasi nga, di ba, napakaraming privilege ibinigay ng Diyos sa atin. Lahat ay likha ng Diyos na ginagamit natin, walang bayad. Bakit nagkaroon na ng bayad? Kasi sumama na ang mundo eh. No? Nung una talaga, barter lang eh. Wala naman talaga yung bili ka niya, ganyan. Wala naman yung pera. Barter lang. Kung mayroon kang bigas, may isda ka, o ito, barter tayo. No? Ganun talaga ang simula. No? Pero dahil pumasok itong pera na konsepto lang yan eh. Itong pera na ito, mayroon siyang halaga kasi may bibili mo. Sa batas, ang tawag niyan ay legal tender. Pero kung wala yan, di ba? Hindi sana sasama ang mundo. Kasi barter lang eh. Mawakontento ka na. No? So yan po mga minamahal ang nangyari.
Kaya sumama ang mundo dahil sa pira. Yan po mga kailangan. So, pero kung responsable lang, no? Responsable lang ang mga tao, kung alam ng lahat, maglingkod sa Diyos, wala namang problema. Kasi yan ay mabuti naman para maging mayroong kaayusan, no? Ang sa kalakalan, no? Yan po mga naman. Pero inabuso. Kaya, yan. Dahil sa pira, sumama ang mundo. Yan po mga naman. So, verse 14. Pagsikapan ninyong mamuhay ng may mabuting relasyon sa lahat ng tao at magpakabanal kayo. Yan. Diba? Yan po yung objective natin eh. No? Na sana tayo ay walang kalaban. No? So alam naman natin, lahat ng nagkaroon lang tayo ng mga parang hindi magandang mga salita dahil sa pangangaral. Pero hanggang dyan lang. Wala tayong intensyon na manira ng tao. Yan ay sinasabi lang natin yung katotohanan. Yan. So, pero ang objective talaga natin, tulad ng objective ng Diyos, no? Ay pag-ibig. Pag-ibig talaga mga naman. Kaya lagi natin sinasabi na pag-ibig ang susi ng lahat. Kung mayroong hindi pagkaunawaan, kapag pag-ibig ang pairanin, walang hindi pagkaunawaan. Kaya yung ating bansa ngayon ay hati-hati. Hati-hati. Nagkakagulo. No? Hindi maganda. Parang wala na sa ayos ang ating gobyerno. No? Sila nag-aaway-away. Yan. Sila hindi come up ng magandang solusyon kung ano man ang mga problema. Nag-aaway, mahantong sa hindi maganda, no, ng mga pananalita. Kaya wala pa tayong magagawa. Kasi kumbaga sila yung tayo ay lupa lamang, sila ay langit. Ayaw po minamahal, no? Dito sa libutan tayo ay lupa lamang, sila ay langit. Ang mga lupa, no? Lupa lang, sila ay langit. Mataas sila. Kaya kapag kandidato ka, musimos ka lang, kahit isang boto, hindi kayo buboto. No? Yan po mga kasi lupa ka lang eh. Yan po mga kaiman. Kaya sila na nasa langit, sana umabot sila sa langit eh. Ibig sabihin, magaling sila. Pero kahit pala mga magagaling, no? Ganun yung mga kanilang mga hindi maganda. So, wala po tayong magagawa dyan. Kasi
So, yan po mga minamahal. Kaya dito, bilang mga lingkod ng Diyos, tayo po ay binigyan ng advice. No? Payo po mga minamahal na dapat natin sundin. Kasi nga, susundin din tayo eh. Gagayahin tayo ng susunod sa atin. Yung mga kabataan. Yung ating mga anak. Kaya, sila yung susunod. Kaya dapat, kung paano natin ipapakita sa kanila ang tama at mabuti na pag-uugali, pamamaraan, pamumuhay, dapat yan ang makikita nila. Yan po mga minamahal. So, yan po yung payo mga minamahal. So, ulitin ko, verse 14. Pagsikapan ninyong mamuhay ng may mabuting relasyon sa lahat ng tao. So, yung relasyon, napakaganda po yan. Kasi kapag maganda yung relasyon, tulad ng nangyari ngayon, di ba? Biglang naging payapa ang Middle East. Noong nanalo si beloved President Trump. Di ba? Napansin ninyo? Kasi napakaganda ang relasyon ng Israel at United States of America. Yung dalawang mga head of states, si President Trump at saka si Prime Minister Netanyahu. Diba? Relationship. Diyan po, no? Kung titignan natin, hindi lang relationship na ordinary, kundi nandyan yung pag-ibig, yung love. Ano yung objective? Kapayapaan. Diba? Kasi nga, inuulit-ulit ko, kung maintindihan lang ng tao, ang gawa ng Diyos, yung apat na elemento, di ba? Hindi natin sasayangin sa gira yung buhay natin kasi, di ba? Yung buhay natin dito ay pribilehiyo lamang. Hindi natin sayangin sa kung ano-ano, no? Di ba? Hindi natin sayangin ng di ba, ano ba ang productive age ng tao? Di ba? Hanggang 70. O kung malakas ka, hanggang 80. Sasayangan mo ba yan? Sa digmaan, sa kasamaan, di ba? Kung alam mo, bakit ka naririto? Kung alam mo, ang buhay, hindi mo sasayangin. Kaya yung nangyayari ngayon, no? Napakaganda kasi biglang tumahimik. No? Takot na takot sila. Yung Iran, takot, no? Yung mga Hezbollah, Houthi, no? Ano ba? Hamas, di ba? Yung mga kalaban ng Israel, takot na takot. No? Yan po mga minamahal. Pero hindi natin alam kung ano yung mga nasa utak niya. No? Yan po mga minamahal. Pero alam natin, naging payapa pag nung nanalo si President Trump. Kasi matindi yung relasyon. No?
ng bansang Amerika at ng bansang Israel. Sa pamamagitan ng dalawang leader na yan, magagaling na mga leader na ang iniisip ay kabutihan. Lalo na ako nakikita hindi maganda eh. Mabuti naman eh. Yung gusto nilang gawin. So, ito po, yung payo. Pakipag-relasyon, no? Iwasang magkaroon ng hindi magandang relasyon. Kaya sinasabi dito, mabuting relasyon. Kahit pa sa pamilya, mga may naman. Kahit pa sa magkamag-anak, sa kapatid, no? Kailangan po yan. No? So, dito, itong mabuting relasyon na ito ay between believers. No? Kailangan talaga yan. Kasi isa lang yung ating adhikain. Maglingkod sa ating dakilang Diyos. No? Kasi alam natin ang kanyang salita. Mayroon tayong pag-asa na pinanghahawakan. Kaya huwag nating hayaang mawala yung ating pag-asa. No? Yan po mga kailangan. At sinabi dito, magpakabanal kayo. Sa ating sarili, yung relasyon dapat mabuti. Sa ating sarili naman, dapat tayo ay magiging banal. So, ibig sabihin, paano ka maging banal? Ibig sabihin, sinusunod mo ng taos puso. Sinusunod mo ang kalooban ng ating dakilang Diyos. Yan po mga minamahal. Ingatan ninyo na walang sinuman sa inyo ang katalikod sa biyaya ng Diyos. So itong biyaya ng Diyos kasi naging malayo na tayo sa Diyos eh. Naging malapit tayo muli dahil sa biyaya ng Diyos. Ano bang biyaya ng Diyos? Yung ang mahal natin Jesus. Ayan. Ang mahal natin Jesus ay ang salita ng Ama. Kaya sabi nga, dito sa Book of Hebreo, hindi ka nasiyahan sa mga handog. Binigyan mo ako ng katawan. Sino bang binigyan ng katawan? Sinasabi. Yung salita. Yung salita. Kasi yun yung banal na espiritu. No? Ng Ama na pumasok sa mahal na Panginoong Jesus. Kaya sabi nga ng mahal ni Jesus, magkasala kayo sa tao, huwag lang sa banal na espiritu. Ibig sabihin, yung mga pangaral ng mahal ni Jesus, hindi sa kanya galing yun, kasi yung mga salita na sinasabi niya ay salita ng Ama. Iyon naman yung sinasalansang ng mga Pariseo. Kaya sabi niya, yung tao, halimbawa, yung katauhan niya, magkasala kayo sa kanya, no? Mapapatawad pa kayo. Pero yung mga salita, banal na espiritu ng kataas-taas ng Diyos, kasi sinabihan siyang Beelzebul, nakakapagpagaling, nakakapagpalabas ng mga masamang espiritu dahil siya ay prince of demons. Kaya sabi ng mga Jesus, ang kinakalaban ng kasi nila ay ang banal na espiritu. No? Ang salita ng dakilang Diyos, Ama. Kaya sabi, binabilaan sila na
magkasala na kayo sa tao. Huwag lang sa banal na espiritu. Kasi sa banal na espiritu, ibig sabihin nagkasala kasama. No? So, walang kapatawaran yun. Pero sa tao, makatawad ka pa. No? Pero sa banal na espiritu, walang kapatawaran. Yan po mga may naman. So, kapag naintindihan natin yan, no? Manginig tayo, matakot tayo. Kasi, baka, yung sinasabi dito na, ingatan nyo na walang sinuman sa inyo ang tatalikod sa biyaya ng Diyos. No? Yan. Baka masayang. No? Huwag ninyong hayaang umiral ang samaan ng loob sa inyo at marami ang madamay. Kaya kahit nasa umasan ng Diyos, mayroon pa rin tatalikod, mayroon pa rin hindi makapagpatuloy, at mayroon din hindi maliligtas. Yan po mga mga. So kasi personalize ka na ang kaligtasan ng tao. Personalize. So maliligtas ka dahil sa iyong pananampalataya. Hindi pananampalataya ng iba. Dahil sa iyong mabuting gawa, hindi mabuting gawa ng iba. Personalize po ang kaligtasan. Kaya panghawakan natin, sabi dito na, huwag hayaan na natatalikod tayo. Huwag hayaan na mawalay tayo. Yan po mga minamahal. So, dapat walang samaan ng loob. No? Kasi, yan nga ulit-ulit natin. Napakarami pa tayong dapat gawin para papurihan ang Diyos. Hindi pa nga natin magpapurihan ang Diyos eh. Di ba? Baka hindi pa natuwa ang Diyos sa atin, tapos gagawa pa tayo ng mga kabulastugan na lalong magalit ang Diyos sa atin. Yan. So, ito na lang natin sa mabubuting mga gawa. Huwag na lang tayong kumbaga mag-aaway-away. Kasi sabi nga ng Mahal Jesus, no? Kung siya ay prince of demons or Beelzebul, nagpapagaling siya eh. Nagpapalabas siya ng mga masamang espiritu. So parang sinira niya ang kingdom ng Diablo. Diba? So, paano? Mismo yung kingdom mo, ikaw ang sumira. Diba? Yan sabi ng Mahal na Jesus. Kaya sa atin, tayo ay tinlagan ng Diyos. No? Huwag natin sirain ito. Yung tiwala ng Diyos sa atin, huwag natin sirain. Magkos, magbunga tayo. Yan po mga minamahal. So kaya, mag-ingat tayo sa ating pananalita, mag-ingat tayo sa ating gawa, sa ating paglilingkod, sa ating mga lahat, no? Upang tayo ay hindi mawala, hindi masayang yung biyaya ng Diyos na nakalapit tayo muli dahil sa pagsakripisyo ng Mahal na Jesus dito sa cross. Yan po mga minamahal. So, ingatan din ninyo na walang sinuman sa inyo ang gagawa ng sexual na immoralidad o mamumuhay ng gaya ni Esau. Ano bang ginawa ni Esau? Na hindi pinahalagahan ang mga
espiritual na bagay dahil ipinagpalit niya ang karapatan niya bilang panganay sa isang kainan. Di ba? Pinagpalit ng porridge or linugaw. Kasi walang pakialam si Esau eh. Kaya yung kanyang birthright napunta kay beloved Jacob. At kahit na nagmapakaawa si Esau sa kanyang ama na si beloved Isaac, pero sabi niya, beloved Isaac, na wala na akong magagawa. Ibinigay ko na yung blessing sa kapatid mo. Yan po mga minamahal. Kaya yung mga pagtawag ng ibang mga ngaral, masamang pagtawag ng ibang mga ngaral kay beloved Jacob na mandarambong, hindi totoo yan. Hindi totoo mandarambong. Kasi ibininta o ibinagpalit, di ba? Ibinagpalit, no? Ibinagpalit na eh. So anong ginawa ng ina ni beloved Jacob? Paborito pa naman si beloved Jacob ni Rebecca, di ba? Kanyang ina. Kaya nung nalaman na pinagpalit na eh ng pagkain, yung birthright. So, gumawa ng paraan ang kanyang ina, hindi si beloved Jacob. Kaya sabi ni Rebecca, beloved Rebecca, na kung magkasala man dito sa akin ang kasalanan, hindi sa iyo. No? Kaya po kasi dinisip nila, no? Dinisip ni Rebecca sa magitan ng paglagay ng di ba, mabalahibong balat. No? Yan po ay nangyari dahil pinagpalit na nga eh. Pinagpalit. At hindi po si beloved Jacob ang dahilan, no? Diba? So, wala siyang kasalanan. No? Kasi, ang gumawa ay ang kanyang ina. Tapos, yung bumitaw ng kanyang, iniwan niya yung kanyang right, no? Birthright. Hindi naman siya si Esau, ang kanyang kapatid. Ayan. So kaya hindi tama na tagoy ang nandarambong si beloved Jacob. Maling-mali. Yan po mga minamahal. Yan po ay sa kadahilanan na hindi naiintindihan, hindi binabasa kasi hindi binabasa yung Bible, no? Hindi nagbabasa. Pero kapag ikaw nagbabasa, malalaman mo, no? O baka binabasa isang talata, no? Kaya, pero kapag basahin mo, hindi po, no? Hindi po mandarambong si beloved Jacob. So, yan po mga minamahal, no? Hindi tinalagaan ang mga espiritual na bagay dahil nagpalit niya ang karapatan niya bilang panganay sa isang kainan. At alam nyo na rin na pagkatapos ay hiningi ni Esau sa kanyang ama ang pagpapalang nauukol
sa panganay. Pero tinanggihan siya sapagkat hindi na mababago ang ginawa niya. Anumang pagsisikap at pag-iyak ang gawin niya. Kaya sinasabi ko, personalize ang kaligtasan. Ito po ay paglalarawan ng ating sarili. Kung tayo man ay hindi lalakad sa katuwiran, sa kalooban ng ating dakilang Diyos, kung tayo man ay hindi tatalima sa mga kautusan natin dakilang Diyos, kung ano man ang mga kasalanan natin, hindi na po yan mababago. Tulad ng nangyari dito kay Beloved Esau. Kahit iyak ng iyak siya, wala na. Ikaw din, kapag ikaw ay binago, lininis na ng Diyos, binigyan ka na ng biyaya, ng kaligtasan, pero bumalik ka sa putikan, bumalik ka sa kasalanan, hindi mababago yan. Kasi isang beses lang ang pagpapako, isang beses lang ang pagliligtas, isang beses lang ang paglilinis. Hindi mo na pwedeng sabihin na nagkasala ako, magpapako ka muli. Panginoong Isus, magpapako ka muli. Hindi pwede ganyan. Ito, isang larawan ito para sa atin upang maging salamin sa ating buhay ang ginawa ni Beloved Esau. Yan po mga. Kaya kapag magkasala tayo, hindi na pwedeng mawala yan. Nandiyan na yan. Ang antayin mo na lang yung judgment sa iyo. Kung yung kasalanan mo ay masyadong mabigat, hindi ka makapasok sa langit. Ikaw ay kukulong doon sa impyerno, sa ganda-ganda ka apoy. Yung impyerno po mga minamahal ay kulungan po yan. Sinabi na po yan natin dito na huwag kayong maniniwala ng nagsasabi na nakapunta ng impyerno. Nakita si Tagpulano doon. Huwag po kayong maniwala. Yung mga sabi na nakita nila si Michael Jackson doon. Hindi po totoo yan. Kasi kulungan po yan. Kulungan ang impyerno. Kulungan po yan. Walang pwedeng makalabas doon. Kasi safety yan. Kasi kung makalabas yan sila, makapangyarihan yan pupuksain yung mga tao. Pupuksain tayong lahat. At baka pupunta pa ng langit doon sa kataas-taasang tirahan ng Diyos. Di manganganib pa ang langit. Kaya di totoo yung mga sinasabi na may nakapunta ng impyerno. May patunay po dyan mga naman yung parable of the rich man and Lazarus. Yan po mga naman. Di-describe po doon. At mismo si Father Abraham, sinabi doon sa parable ng Mahal Jesus na sabi ni Beloved Father Abraham na hindi pwede na makapunta si Lazaro dyan at ikaw hindi pwede makapunta dito. Kasi kulungan nga kapag pwede, masasama yan nandyan, lilipulin yung mundo. Diba? Yan. Kaya, logic lang po yan. Pero meron po tayong mababasa na support niyan. Ebidensya yung parable of the rich man and Lazarus. So, makikita nyo, mababasa nyo roon na
walang makakapunta doon, walang makakalabas doon, no? Kasi yan ay kulungan ng masasama. So, paano maging mapayapa ang langit? No? Kaya nga hindi hiwalay eh. Dalawa ang papuntahan ng tao kapag ikaw ay mamatay, ikaw ay masama, punta ka ng impyerno. Kung ikaw ay mabuti, punta ka ng langit. No? So, kulungan po yung impyerno. Kaya kung gusto nyo makulong na habang buhay, gumawa kayo ng masama sa sanlibutan ito. Church na na po yan. Kung hindi kayo makinig sa trumpeta ng Diyos sa huling araw, wala na po kami magagawa. Pwede natin, tinatignan. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we magnify your name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we magnify your name. Dali kami mo ng mga Diyos, ang lahat, Diyos ang kinabi. Magbubuhat sa langit ng siyot at Diyos ng Abraham, Diyos ng Isaac, Diyos ng Jacob, Diyos ng Pentecost, Diyos ng Israel, Diyos ng Sanggan, Sabi Church, may gabi ng mga sapan, salamat at Diyos. Sa mga bulong na magtutuling hugan dito, tilid at tinimulay ikaw, may sos ng mga kasing-kasing, kayo magamit sa kinabi o yun sa puto. Mabadasig, mabaligon, mabadugang sa salita kanya. Matulog ka naman sa pag-igugma kayo mga pagsunos ng kabunuto. Tuloy sa kami sa pinigwain, pag-disgay, pag-respetuay, tabong pamilya, tabong church, o sa mga tao sa pinigod, kanya kayo masabi.
Magpasalamat kami Diyos sa mga kalapasan sa pulong buhat no. Yung magkalamugas, tibok na una-una, tibok na mga kusog, tibok na mga kasing-kasing, tibok na mga kalang. Lagaran ka naman Diyos, simbahan dahil ka ng pasalamatan. Kaya kami charge sa mga kanin. Pagbahan kayo na bida siya, kami una kami, tugangin ang tugsalitan ka namin. So Diyos, padayin ka magbaban ka na mo sa mga ibang karoon, padayin ka magatuhog sa mga pag-aampo, padayin ka magtagpo sa pinangalaan, o padayin ka Diyos mag-aayos mga sakit natin, masunod sa mga poblasyon sa mga sakit natin. Itananggan ang mag-iampong isa, ikipsalamatan, lamang dawat sa kamanang pangalan ng Diyos. All the highest praise, honor, thanksgiving, power, and glory belong to Jesus. In the name of Jesus we pray. Amen. Praise the Lord. Salamat sa pagiging Diyos. So, nalagot tayo sa pagbibigay ng mga memory verse at ang tawagan sa Beloved Angels ay ang mga magbigay ng memory verse. Proverbs chapter 3, verses 5 to 6. Trust in the Lord with all your heart and lean on your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He will make your paths straight. Proverbs 17, verse 4. Evil people listen to evil ideas, and liars listen to lies. Matthew chapter 7, verse 7. Ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be open for you. Hebrews chapter 13, verse 5. Keep your lives free from the love of money, and be content with what you have, for God has said, I will not leave you, I will not forsake you. Amen. Praise the Lord. Dili ang tanan magatawag ka na kung Ginoo makasulod sa ginarihan sa langit. Katulaman nagatuman sa kabubuton sa pamamaan ng Diyos langit. Matthew 5:21. Praise Lord. Para pagkatang mga Diyos. Thank you. Salamat sa kadawagan. Salamat sa mga Diyos. Salamat sa kadawagan sa atong panibawang karon. Ihatag sa mga Diyos. O ihatag nga itong mga Diyos kung barkanato sa ating gabi, ang tulog ba sa itong panibawang. Siya mga barkanato o i-bless niya ang atong mga pagpaningkamot, atong praise and worship, atong pamingas wala ang pulong, inawat nga itong bilin ng Diyos ka na yung mga sa itong kinabuhi, o inawat nga itong bilin ng Diyos karoon amping protection ka na ito. O inawat nga dahil sa mag-aayos ka kaya sa mga problema. Progression na siya masukat niya. Tumatong mga pag-aampo, matagbat ang mga pinagagawa. O gusto mo na yung mga naman itong binasulti diri, mga binasigeta, parenta sa pag-agay, pag-siguro pag-imaya, adlaw-adlaw, punta gabi, in between, mga pagpupuli, pasalamat, pagkatakila, pagparanas ng takilang Diyos. Huwag pa natin hayaan na tayo po ay makalimot. No? So, lagi natin isipin ang pagpupuli, pagpasalamat, pagkatakila sa ating takilang Diyos. At lagi natin sinasabi na yan po ay ating kalakasan.
nagpapalakas po sa atin yan, naglulunas ng karamdaman, diyan po tayo maasa sa ating mga pupupuwi ito sa ating takila, sa ating takila Diyos. So, nandiyan po lahat. Kaya, huwag din na si Jenta, patayon tayo. Amen? Ating ni Beloved Angel, siya ang mag-lead sa closing prayer. Lord, praise the Lord. Salamat naman sa higiyan kami ng nagsimba ka naman, Lord. Salamat Lord sa magpulong amang talinghugan at sukit niya sa mga kasing Lord, siya magubay sa magkandang mga salamat Lord sa magumang grasya, panalangin, basta mga proteksyon at karamang po sa kanila, sa tubog kubi, sa pagkatulong sa mata, o iyon sa kaming ibalayo sa mga tambang mis po ng tamo, o masipatan natin, manasod ka rin sa mga salat, ang sus, mga nasaway na balong, mga sa kaaway ka sa Diyos niya. Isa lupa ka sa Diyos niya. Isa uto ka sa Diyos niya. Isa panin ka sa Diyos niya. Sakit sa mata ng maungan ka sa Diyos niya. Diyos bubukog. Mabugat ka sa Diyos niya. Isang organs ka sa Diyos niya. Sakit sa kalawasan ka sa Diyos niya. Sakit sa tiyang puspon. Sa kalimutan niya prostate ka sa Diyos niya. Sa tuloy siya lumang ka sa Diyos niya, gusto na ilanat ka sa Diyos. Mga sakit ang mas verse, Diyos parcels ka sa Diyos niya. Pagubang pa mga sabutan mo ito naman, mabuti ka sa Diyos pa, hinanat ka lang kayo naman. Jesus save, Jesus heals, Jesus the fountain of life. But there is a matter of Jesus is our shepherd, who shall not want. Thank you, Lord Jesus, always praise, glory, and honor, might, thanksgiving, Lord Jesus. Jesus, I pray and praise the Lord. Good times and short lives, hallelujah, hallelujah, hallelujah.